Hello everyone, kamusta po? Again, my name is Isaac Manansala and thanks so much for supporting my videos. So for today's video, as you can see, ay gagawa po ako ng Coco Pole. Ayan po siya. And yung ginamit ko po dito na pinaka-lalagyan ko ng Coco rope is yung handle po ng Wadis Tambo. Bali yung handle po na yan is napulot ko lang na may nakita akong Wadis Tambo na hindi na siya pwede. And so naisip ko na mukhang okay pa yung niya, yung handle niya. Ang ginawa ko, binabalas ko na yung nasa pinaka baba niya. So ayan, nung natanggal ko, eto siya. At least ngayon mapapakinabahan ko kaysa masira lang siya. And napakadali lang naman gawin ito. Napaka-basic lang. Kung nakita nyo, meron pa akong may yung injury ko sa kamay, hindi pa okay. Pero naman na siya. Nadagamit ko naman siya kahit pa paano. Unlike before, hirap akong humawak ng kahit ano. Parang hindi nag-work yung mga kamay ko. Siguro dahil sa daily routine ko na ina-exercise ko sila. And parang nag-a-advance sa therapy ako. Kaya ayun, nakatulong yun. So yan, kung nakikita niyo po, hindi po ganun kalaki yung aking napulot na handle ng Wadis Tambo na kawayan. And continuous lang po ako dyan sa paggawa. Wala po akong ginamit na kahit ano dyan, like pantikit, mga glue or rugby, mga ganyan, hindi po. Ano lang po talaga siya, as in DIY na walang gastos. Ayan lang po. Yung Coco rope na yan, matagal na po siya sa akin. Bali, nakatabi lang po siya. Hindi ko po siya nagagamit kasi wala pong time during that time na nag-order na nabili ko yan. So yan, continuous po tayo dyan sa aking ginagawa. And hindi po siya mahirap actually. Ano lang po, mainit lang po. Kung nakikita niyo yung mukha ko dyan, parang naglalapot na ako kasi mainit, walang hangin. Pero meron naman yata ang kuryente during that time. Mainit lang talaga siya. So ayan, continuous lang po ako. Siguro yung haba ng nakuha ko, mga nasa 2 feet lang. If I'm not mistaken. Ayan po. O, diba? Basic lang to, promise. Kahit bata siguro kayang gawin. Ano lang naman paikot-ikot lang. Saka hindi naman sobrang papal yung kailangan nating ilagay. Yung tamang matakpan lang. Bakit ako gumagawa ng Coco Pole? Kasi po, marami akong mga halaman na mga gumagapang. Usually, yung mga philodendrons ko, ayan, medyo marami po sila at sa ngayon, dahil po maulan, siguro, or dahil nakapag-adapt na sila sa panilang mga kinalalagyan ngayon, is mabilis na lang silang magsilapihan. Or mabilis na silang gumapang. Ayan. So, kailangan meron tayong alternative na pwedeng nilang pagkapitan. Kasi kung hindi sila kakapit sa Coco Pole, kung madikit sila sa wall ng semento, baka din sila magdikit, which is ayoko naman kasi siyempre parang hindi ko feel na ganun yung mangyari sa kanila, lalo na kung hindi naman sa'yo yung wall na kakapitan nila. Masisira lang sila pag tinanggal mo sila doon. Mas maganda siguro kung meron pa sariling bahay or yung sa mismong wall mo sila mag-climb, kahit lumaki sila, kahit lumago sila, okay lang, walang problema. So ayan, kung nakita nyo, hindi naman po ako nahihirapan sa ginagawa ko na yan. Sabi ko nga, basic lang siya. Nag-i-enjoy po ako. Ganyan ang ginagawa ko every time na I feel bored. Ayan, naghahanap ako ng gagawin ko. Kasi sa ngayon, wala akong makitang kahit mga sideline lang man lang sana na pwedeng pagkakitaan habang wala akong trabaho, habang hindi ako nagtatrabaho. Sana meron akong makita mga ganun na sideline kasi gustong-gusto kong may ginagawa. Ang hirap ng walang ginagawa, promise.
inip. Ayun, sobrang nakaka-bored talaga. So ayan, malapit na akong matapos at kung makita nyo, nasa kalagitnaan na ako at continuous na ako sa ginagawa ko. And maganda rin tong tong kawayan na to. Kasi kahit matanda na siya, hindi siya pabulok. So malaking bagay pa malaki pa yung maitutulong niya sa mga halaman ko. Pero mas maganda sana kung yung siya, parang PVC type, na yung kulay blue sa ginagamit na pang sa tubig, yung mga salawasa, ganyan. Mas maganda sana kung ganon. Pero dahil wala tayong ganon, ito na lang muna yung gagamitin natin sa ngayon. Kasi tipid-tipid muna, sabi ko nga, at least wala siyang gastos. Maging lang tayo, creative. At syempre kung meron tayong makita mga ganito, sabi ko nga, pulutin natin or alam naman natin magagamit pa natin, huwag natin itapon at gamitin natin. Ayan o, diba? So, edi ngayon, meron na akong gagamitin na Coca-Cola sa aking yung Florida Tide Beauty na mascara. Ayan. Bali doon ko siya ilalagay at ipapakita ko rin sa inyo pagka once na nailagay ko. Kasi hindi ko muna siya ilalagay ngayon. Unang-una kailangan siya, yung hindi siya malalaglag. Kasi siyempre pagka nalaglag siya, dama yung halaman. Much better kung siya, nakasecured yung pagkalagay niya. So ayan, konting-konti na lang. Ayan, malapit na akong matapos. Sobrang init na init ako dyan, pero hindi naman halata na na-stress ako. Lang ako, nag-enjoy lang ako sa ginagawa ko. Promise, masaya itong ginagawa ko. At least diba hindi ako nag-board. Nag-enjoy ako sa ganito lang pa ikot. Ayan, ikot. O diba? Buti yung yung kokorog na gamit ko, siya, diretso lang. Wala siyang putol. Or hindi siya, wala siyang cut na part. Ayan. So, ayan. Eto na, malapit na matapos. At eto na, malapit na ako. At medyo nangalay yung kamay ko dyan. Siguro dahil, yan nga, sabi ko nga, hindi pa siya sanay masyado na nagpa-function. Dahil meron pa siyang bakal. Pero at least, diba, nakakatulong din sa pag-workout ko to or sa parang therapy ko na hindi, na at least nasasanay siya. Kasi dati talaga, kanang kamay lagi yung ginagamit ko. Sanay ako sa kanang kamay. And hindi ako paliwete, kaya ang hirap kumilos or ang hirap gumawa ng isang bagay na gamit yung isang kamay na hindi man nakasanayan ginagamit. Especially sa pagsulat, ganyan, sa pagkain, or basta sa ibang mga bagay. So yan, eto na, malapit na ako matapos. Hindi ko po siya sinagad kasi kung isasagad ko siya, baka mahirapan akong itusok siya doon sa paso na paglalagyan ko. So, kaya ang ginawa ko, pinutol ko muna yung kokoro. Ayan, kaya ako nawala. Ayan, ikakat ko siya gamit yung aking cutter and ipupulupot ko lang yan. Wala akong ibang gagawin. Alam ko naman sa sarili ko kung ako lang naman yung mga humahawak usually sa mga halaman ko, kaya alam ko kung paano ko siya gawin at paano ko siya maiwasang masira. Ayan, parang ibubuhol ko lang siya ng isang beses. Tapos wala na akong ibang gagawin. Hindi ko na siya lalagyan ng kung ano-ano. Basta ayan lang siya, ganyan lang. Para sa akin, meron lang makapitan yung halaman ko. So, ayan lang. Dahil patapos na ako, thank you so much po sa panonood ng mga videos ko. At sana wag po kayo magsawang supportahan ako sa aking mga ginagawa. And thank you so much. Bye-bye!